Gaano kaya katotoo, mga kapatid, na ito raw ating makakausap ay sa boss niya, umuuwi, imbis na sa kanyang pamilya? Dahil sa chismis na yan, ang ending palagi raw silang pulutan ng mga kwentuhan ng asawa niyang si Ryan sa kanilang lugar. Ang depensa naman ni Marites, long-distance relationship daw ang setup nilang mag-asawa for 2 years na dahil may kailangan naman daw talaga silang pag-ipunan. Sa kabila raw ng pinagdaraanan nila ay tanging ang sakripisyo na ginagawa raw nila ay para sa dalawa nilang mga anak. Ayan, o diba? Sabi ko nga kanina, masyado magilas sa trabaho, hansipag-sipag, pero kita nyo, meron pang mga kwento, meron pa mga chismis silang mga nasasalo. Oho, kaya naman wag na natin patagalin pa mula sa Quezon Province, 44 years old. Ayan, si Marites. Marites, magandang tanghali sa'yo. Yes, Kuya Poy. Good afternoon din po. Ayan, bigyang linaw lamang po natin, Ikaw ang nagtatrabaho? Malayo? Actually po, opo. Nasaan ba ang pamilya mo, Marites? Nasa Manila po pati yung dalawang anak ko, Kuya. Okay. So, gaano kadalas sa loob ng 1 linggo ang pag-uwi? Lingguhan ba? Buwanan? Actually, Kuya Poy, for now, kasi kailangan magtipid, mahal ang pamasahe. Parang every 3 months na lang umuwi yung asawa ko. Sino bang umalis? Siya o ikaw? Actually po, sila po. Ako po ang naiwan sa probinsya. Ikaw ang naiwan sa probinsya, yung asawa mo at yung mga anak nyo ay... Nasa Manila po. Nasa Manila. Okay. Opo. Parehas naman kayo may trabaho. May trabaho rin si Mister. Opo, Kuya Poy. Okay, sige. Pagkatapos, ano ba ang trabaho mo? Pwede ba naming malaman, Marites? Kahit wag mo na sabihin kung ano bang kumpanya yan, ano bang... sige. Opo. Actually, Kuya Poy, nasa... kilalang kumpanya po, sige sabihin ko it's a bail bond company. Yun po. Ano no? Sa bail bond company po, it's a surety bond, parang ganun po. Parang... And TPL, ganun po. Nasa TPL, yung third party liability about po dun sa mga sasakyan natin, po dun sa mga insurance. Sa insurance, surety, bail bonds, lahat po ng insurance, bail bonds po isa piyansa. Oo. Ayan po. Okay. So yun po. Medyo maraming trabaho. Medyo po, Kuya Poy. Ayan, tapos ang layo pa nga ng Quezon Province, of course, to Manila. Ayan, pero kasi nga sabi mo may mga chismis na nakakarating na doon ka na raw sa boss mo na natutulog. Gaano ka totoo yun? Actually, Kuya Poy, ang boss ko is babae, unang-una. Umuwi naman po ako weekend sa bahay kasi nga po wala akong kasama. Sabi ng husband ko, mas safe kapag sa boss mo nila kasi in-offer naman nila na dito ako titira. Okay. So, at least, kahit pa paano po makakatipid ako or what. Pero, kasi parang ang sakit-sakit lang din sa part ko na syempre may pinagdadaanan nga kami, Kuya Poy. Magkalayo. Opo, hindi lang po yun. Marami kaming inaasikasong problema na kailang matapos. Siyempre po, ako naman po, hindi naman po ako madamot tumulong sa kapwa. So, may mga friends na rin po ako na natulungan ko, friends before. Ngayon, hindi naman as considered as enemy. Dahil siguro, lumayo lang ako kasi parang pag may problema ka pala, kahit natulungan mo yung tao, sometimes they are the one pa to put you down. Kaya parang ang sakit-sakit lang. Iyan, nakikita mo sila, na umunlad sila dahil part ka ng pagunlad nila. Tapos nung sila nang nasa taas, parang nag-down ka lang, nakalimutan ka na. Okay lang sana nakalimutan ka na eh. Pero yung pagkukwentuhan ka pa na ang sakit-sakit, parang they are condemning you, dinajudge ka na nila, hindi nila alam beyond the story. Parang ganun. Alam mo, Marites, dyan sa puntong yan ng kwento mo, no? Tama ba ang pagkakaunawa ko at pagkakaunawa rin ng mga nakikinig? Dyan talaga kayo nakatira sa Quezon, tama? Opo. Kinailangan lamang lumayo nila ni Ryan ng asawa mo para maghanap buhay din, pero isinama niya yung mga bata para mag-aral, tama?
Ako naman po kasi ang nagsabi na isama niya muna. Isama niya na muna. Secondly po, opo. At saka yung panganay ko po kasi working student. Kasi nga po ba college na. Okay. So working student, yun po. So nandito, kumbaga naaalalayan naman nung kanilang tatay. Nga lang, dito, ayon dun sa kwento mo, no, dyan sa lugar nyo mismo ay meron kang ilang mga kakilala na kinukonsidera mo sana mga kaibigan pero pinagchichismisan ka pa. Alam mo, na-feel ko na para may gusto kang sabihin, ano ba mga chismis talaga yung lumalabas? Chismis ba na, dahil malayo si Marites sa kanyang asawa, hiwalay na yan? O kaya naman may relasyon yan doon sa kanyang boss dahil doon pinatutulog? Sabi mo nga babae, no? Babae naman yung bossing mo. Wala naman tayong diyan, kay babae, kay lalaki, pero in good faith naman yung pagpapatira sa'yo, pagpapasilong para dito ka na makatipid ka nga sa renta. 'Di ba? Kung maayos na rin at mahaba-haba na rin, ang naipakisama mo namang maayos din sa kanila, naintindihan natin yan. Sige nga, ikwento mo nga sa amin, ano ba yung mga chismis na kumakalat sa lugar ninyo na nanggaling pa mismo sa mga kaibigan mo? Sinasabi nila, Kuya Poy, yung iba nga nagpo-post pa, sabi although hindi naman pinangalanan, na pag yung asawa mo raw, actually, biro lang siguro or what, pero nakakasakit na bantayan mo raw yung asawa mo pag di nakatira sa bahay mo kasi lagyan mo raw ng palay, pag umuwi ka raw at bigas na iba na daw ang ginawa, parang ganun. Tapos maririnig mo pa na, Sabado na lang umuwi, may naghatid sa kanya, yun pala, halimbawa, ka-office mate ko or what, nung pag every weekend, parang sinasabi nilang naglalaki ako or may kinakatagpo ako sa labas, di ba? Parang wala yung asawa kaya nagliliwaliw. Alam mo yun? Siyempre masakit din po yun. Alam naman nilang may pinagdadaanan kami. Pangalawa po, Kuya Poy, na parang yung pinagchichikahan nila na sabi nila, siguro may ginawang masama yan, kaya ganyan. Di ba masakit na hindi pa naman napatunayan na may ginawa ngayong tao, di ba? Pero ito lang, Kuya Poy, lagi sinasabi ko sa asawa ko na hindi tayo dapat magpadikta kung ano yung sinasabi, iniisip ng iba or opinion ng iba kasi una, hindi sila nagpapakain sa pamilya ko. Pangalawa, hindi nila alam ang totoong istorya. Pangalawa, kami mismo, alam namin sa sarili namin, hindi namin ginawa yung mga sinasabi nila. Okay. So, ayoko na rin mabuhay sa mga opinion at mga panghusga nila kasi, literally Marites ang pangalan ko, pero sila ang Marites. Oo. Ayan. Iyak lang. Sa'yo nang galing yan, Marites, Ayusin lang natin, ha? Opo. Literal. Marites pong pangalan ko, pero hindi ako Marites. Hindi ikaw Mahirap po yun. Mahirap yun, Kuya Poy. Masakit sa damdamin na imamarites ka kung lalo't hindi totoo. Sige. Ito. Marites, meron lamang magbibigay ng kanyang hashtag astig advice naman para sa'yo, no? O astig comment kaya? Ayan, si Shaira ng Bulacan, 28 years old. Ano kaya masasabi niya sa kwento naririnig niya nga na ibinabahagi mo sa amin ngayon? Shaira, magandang tanghali sa'yo. Hi po, magandang tanghali. Ano bang ibibigay mo kay Ate Marites? Yung hashtag astig advice o astig comment? Sa akin lang kasi, since naapektuhan na yung yung emotional health niya. Maganda, ipaalam niya talaga sa pamilya niya para in case, diba, kung ano man yung marinig nila. Saka, kung sa akin lang, ako kasi, hindi ako nagpapa-apekto sa mga sabi-sabi, sa mga naririnig-rinig ko. Kasi, ako lang din yung maaapektuhan. Parang siguro sanayin niya na lang din sa sarili niya o kaya tatagan niya yung loob niya. Kasi, ganyan talaga sa probinsya Kasi ilang years din akong tumira sa probinsya Bakit? Ikaw talaga, grabe ka sa probinsya, ha? Bakit? Ano bang setting sa probinsya? Pagka dito sa Metro Manila, o sabihin na natin sa mga syudad, magkaiba ba? Busy ang tao? Mas magkakatabi nga bahay dito? Hindi magkakakilala. Parang sobrang big deal kasi syempre yung kahit sa kabilang kanto, kilala pa yung nanay, tatay mo, parang kilala yun, ay alam yung history ng buhay. So naranasan mo na parang ilan-ilan lang kayo kasi na nagkikita-kita. So bawat konting adjustment sa mga meron ng sapantaha. Meron na silang na-imagine na nangyari. Okay. Ganun. Parang advanced pag advanced Ay, maraming salamat Marites. Kumbaga, Shaira.
Okay, sa yung payo na wag na lang pansinin, ganyan naman talaga sila. Oo, ayan, maraming Saka salamat. Parang tatagan na lang niya yung loob niya. Mm-mm. Yun. Yun talaga po. Thank you, Shaira. Ayan, Marites, alam mo, sabi pa ni Shaira kanina, ay nasabi mo naman kay Ryan, doon sa asawa mo, yung nangyayari. Ano naman ang binanggit sa iyo ng asawa mo? At syempre, hindi na rin naman mga bata yung anak ninyo, no? Sabi mo nga ay nasa college na. Anong opinion nila sa ginagawa sa iyo diyan? Sabi naman po niya, huwag mo nang pansinin, unang-una tayo naman nakakilala sa isa't isa at saka pamilya tayo. Kung sila ang pagbabatayan natin at sila ang magiging pansinin natin mga sinasabi nila, hindi makakatulong sa buhay natin yan. Hindi sila magbibigay ng pambili ng pagkain nila. Huwag mo nang pansinin, alam natin sa sarili natin na kung tama at hindi ang ginagawa natin. Alam mo, Marites, meron kang sinabi kanina, no, na nung kayo noon ay kumbaga kahit papaano ay nakatulong doon sa mga kaibigan mo na sinisiraan ka ngayon. Bakit ngayon ba ay meron kang hugot? Feeling ko may hugot ka na kinailangan mo rin ng tulong nila pero paninira ang tinanggap mo imbis na pag-alalay mula sa kaibigan? Ito lang po masasabi ko rin sa mga tagapakinig, Kuya Boy. Pag nagtumulong tayo, ito rin naman may positive approach about that na yung pag tumulong ka, do not expect in return. Kasi pag tumulong ka na lang kung pagdating ng panahon na, kasi mas masakit yung akala mo yung tinulungan mo, tutulungan ka pabalik. It's not true all the time. So, yun lang po na talagang masakit nga tanggapin talaga pag nag-expect ka rin. Kasi, syempre, binigay mo kabutihan, di ba? What you sow is what you reap. Not all the time po yun totoo. Kasi, in my own experience, kahit ano pa pala binigay mo na isang kamay mo, gusto pa nilang kunin isang kamay mo, nakuha na't lahat nung ikaw wala na silang masipsip sa'yo or wala na silang mahinging tulong sa'yo. Time will come, they will not know you. Hindi ka na nila kilala pag nandun ka sa downfall mo. At tila pero nagsasaya God will pa. make a way. Tila nagsasaya pa, kapag ka ikaw ay bumabagsak. True po yan, pero God is always good, Kuya Boy, kasi siya po mag-i-spare sa'yo ng mga taong pwedeng tumulong, actually. Yung tipong hindi mo natulungan yung mga tao na yun, pero sila yung nagmalasakit, sila yung tumulong sa'yo para makabangon ka uli unti-unti. Okay. Sige, so sa ngayon, hihingan ka na lamang namin ng mensahe para sa iyong pamilya, na malayo sila ngayon, hindi mo sila kasama pa rin, Yes po. Oo. Ano ba itong gusto mong reassurance na ibigay sa kanila na okay lang naman, kakayanin ko ito, at syempre, sa pagtatapos din, ay hihingan ka namin ng mensahe para doon naman sa mga tao na mas pinili na maging masaya, ngumiti at magtatawa sa pagsubok na pinagdaraanan nyo ngayon at sirain pa nga kayo imbes na tulungan kayo bilang mga kaibigan naman o kakilala noon. Sige, unahin natin yung positive, ayan, para sa pamilya. Ito lang po ang nasabi ko sa family ko na unahin natin na pagtiwala sa Diyos na anuman ang problema may hangganan. Lahat ng mayroon sa mundong ito may hangganan. Kaya anumang problema, anumang bagyo sa buhay, sama-sama naming harapin para mas maging matibay kami. And walang buhay na madali, walang buhay na walang luha, walang buhay na ganun lang kasimple. Pero ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya, yun po yung mag-aangat at yung pagtitiwala sa Panginoon na kahit anong problema, ang dagok sa buhay na dumating, basta kayo sama-sama, kayo nagkakaunawaan, kahit nagmamahalan kayo, you can surpass all the trials and difficulties along the way. Yun lang po, Kuya Boy. Maraming salamat, Marites, dito sa... Yes. Oo, at sana nga nakatulong ang ating programa para mailabas naman ang nasa dibdib ng isang ina na malayo sa kanyang asawa at sa mga anak na
sabi mo nga, meron kayong pinagdaraanan na hindi na natin pipilitin pang i-disclose, ano? Pero kasi nilalabanan nyo naman bilang isang pamilya. Pero ang natatanggap pa mula doon sa mga inaasahan sana ay sa mga kaibigan. Dati. Yes. Oo, sa mga itinuring mong mga kaibigan. Hindi ka na nga tinulungan. Kaibigan ka mag-anak. Kaibigan ka, mag-anak pa. Pero alam mo, meron ang mga ang mga traidor. Ayan, sabihin na natin, masakit man na salitayan o masyado mamabigat, ay ikaw naman, huwag ka na magulat na meron talaga mga traidor sa atin. Kay Kuya Poy, meron din nag-traidor sa akin. I'm quite sure sa mga kasama ko rito, may mga nag-traidor din. Dahil si Kristo mismo, tinraidor nga, sarili niyang alagad, di ba? Oo, may naghudas pa. May naghudas. Kaya hindi natin alam kung ano nga ba yung kanilang ang kanilang satisfaction na nakukuha doon, pero we wish them well. Okay, let's just continue to wish them well. Ganyan yan. Yung sinasabi mo nga kanina na hindi naman porke pagka tumulong ka pala ay tutulungan ka nila pabalik. Tama yan, pero wag sana na maging hadlang yan sa pagtulong pa rin natin kung meron tayong kakayanan. Okay, tama lang yung to lower your expectations doon sa pagka ako naman ang nakatulong ako ngayon ibabalik mo yan, of course. Wag ganon ang mentality. Tumulong ka dahil may kakayanan ka. Okay? Totoo po yan. Ganoon yun. At hindi yung ine-expect mo na tutulong ako para tulungan mo ako pagdating ng panahon. No. It doesn't work that way. Ayan. Kaya mas masarap na maging mabait at maging maayos na lamang sa mga tao. Okay?